Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 9, 2024. Si Typhoon Marcy nga po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron na lamang po tayo mga possible isolated rain shower sa western section ng ating bansa. At yung low pressure area nga po na minomonitor natin ay nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay nasa 45% chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakaling ito'y magtutuloy, ito nga po ay maging posibleng si bagyong Nika. At posible nga po sa ngayon, yung pinaka-latest update ng European Center ay posibleng maglandfall yan sa may parte ng Aurora at dediretso yan sa may Isabela, and ang exit point po niyan ay sa parte naman ng Ilocos Region. Habang meron nga pa yan isang posibleng kasunod na maging posibleng si bagyong Opel na mas malakas dito nga kay bagyong Nika. Pero again, inuulit natin, itong ating advanced prediction ng European Center is possible scenario pa lamang. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Dito po sa ating wind map animation na pinapakita nga ng European Center, no? Possible nga po maging tropical depression po ito pagsapit nga po ng mamayang gabi or bukas nga po, no? At ito nga po ay nasa eastern section na ng Central Luzon. At pagtapos po niyan, dediretso po yan muna dito sa may parte ng Polillo Island, at pagkatapos po, no, yung entry point po niyan dito nga sa may Aurora, dediretso po yan sa may parte ng Isabela, at ang magiging exit point po niyan ay dito nga sa may parte ng Ilocos region. Habang yung isang sama ng panahon, makikita natin bagyo na, no, bago pa lang po yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakali nga po ito'y magtutuloy, ito naman po ay posibleng maging si bagyong Opel. At pagdating naman po ng November 12, no, ng gabi, ito nga po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, at posible nga po mataas din po ang posibilidad dito na umabot ng hanggang typhoon category. Ang mangyayari naman po, yung kanyang possible scenario by Friday, November 14, nandito nga po yan as typhoon category. Nasa parte nga po yan ng extreme northern Luzon, pero maaabot nung kanyang diametro yung parte nga po ng Santa Ana, Cagayan. At iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po sa ating mga kababayan, no, kung saan nga po dumaan yung sunod-sunod na bagyo. Kung mapapansin po natin, halos doon muli dadaan itong dalawang posibleng bagyo na ating minomonitor sa ating advanced weather forecast. At ito po ay posibleng mapaminsala na naman, dahil katulad nga po nito na posibleng bagyong Opel na kasunod ni Nika ay posible nga pong umabot ng typhoon category. At yung isa pang sama ng panahon na papasok sa ating bansa, posible naman maging low pressure area at tuluyan din po nga malusaw kaagad. At dito nga po makikita naman natin sa ating advanced weather forecast. So possible nga po by November 10, nasa eastern section na nga po yan ng Central Luzon. Dito nga po ay possible, no, as low pressure area pa rin po, pero hindi natin nirurule out yung posibilidad na mag-intensify na po yan into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating po ng November 11, andito na nga po yan as a tropical depression. Ay nandito na nga po yan sa may parte ng Kasiguran, Aurora. At pagdating naman po, no, kung mapapansin po muna natin, kaya po hindi masyadong umangat itong si possible Nika. Malakas nga po yung hangin na nanggagaling dito sa may parte ng China. At pagdating nga po ng November 12, posible nga pong tawirin niya dito yung
yung parte ng Aurora, dediretso po yan sa may parte ng Isabela, at dito nga po ang exit point niya, no, somewhere in Ilocos Sur or Ilocos Norte. Posible pa rin pong magbago yan, dahil nga po malayo pa po yung ating minomonitor na panibagong bagyo. Habang yung isang sama ng panahon na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, posible pong magbagyo na po yan bago pumasok ng ating PAR. Pagdating nga po ng November 13, nasa western section na nga po no, ng extreme northern Luzon itong si possible bagyong Nika, habang approaching naman po itong si possible bagyong Opel dito naman po sa may parte ng northern Luzon. By November 14, mapapansin natin mas nag-intensify pa nga po ito, at itong low pressure area na nasa labas ng ating bansa ay dahan-dahan nga po na hihina o malulusaw. By November 15, si possible bagyong Opel as typhoon category, nandito po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng November 16, no, nandito na nga po yan sa may parte ng Itbay at Batanes. At pagdating po ng November 17, halos dito po no, halos mag-i-stay po siya dito sa parte ng extreme northern Luzon bago po yan bumaba at lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit ko po para nga po sa ating mga kababayan, yung nakikita po natin ngayon sa ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng ating European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Posible pong magbago ng direksyon, posible pong bumaba, posible pa rin pong umangat, at posible naman pong hindi matuloy. Dahil nga ito po ay advanced prediction lamang. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin at mabantayan natin kung ano nga ba yung mga magiging posibleng senaryo nitong dalawang magkasunod na bagyo na posibleng direktang makaapekto na naman sa ating bansa, lalong-lalo na nga po sa mga kababayan natin na dinaanan na ng dalawang sunod na malakas na bagyo. Kaya iba yung paghahanda na po agad at pag-iingat para nga po sa mga posibleng threat nitong dalawang posibleng sama ng panahon na papasok muli sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.